Amoy gasolina. Iyon ang huling bagay na pumasok sa ilong ko bago ko narinig ang malakas na pag-click ng trangka ng pinto mula sa labas. Sa loob ng silid na ito sa Tagaytay, kung saan dapat sana ay ipinagdiriwang namin ni Michael ang aming ika-10 anibersaryo, biglang namayani ang isang nakakangilong katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Michael, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Hinampas ko ang matibay na kahoy na pinto, pero tanging ang mahinang halakhak niya mula sa labas ang sumagot sa akin. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, ngayon ay parang boses ng isang demonyo. Pasensya na, Shayna, pero masyado mo na akong nakatali. Kailangan ko nang lumaya. At kailangan ko ang perang maiiwan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa simoy ng hangin sa Tagaytay, kundi dahil sa katotohanang unti-unting lumalamon sa akin. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng higit sa sarili ko, ay handa akong sunugin ng buhay para lang sa pera. Nararamdaman ko ang pag-init ng paligid. Ang manipis na usok ay nagsisimula nang gumapang sa ilalim ng pinto. Parang mga daliri ng kamatayan na gustong humawak sa aking leeg. Michael, may anak tayo. Isipin mo ang pamilya natin. Sumigaw ako sa abot ng aking makakaya, habang ang mga luhang kanina ay dahil sa kaligayahan, ngayon ay dumadaloy dahil sa matinding puot at takot. Ang kamay ko ay nanginginig habang pilit na kinakalampag ang pinto hanggang sa magdugo ang aking mga kuko. Wala na tayong pamilya. Shayna, matagal na kaming pamilya ni Charlene. Ikaw na lang ang sagabal. Ang pangalang yon. Charlene, ang sekretary niya na palagi kong pinagtatanggol kapag may nagtsitsismis sa opisina. Ang babaeng itinuring kong kaibigan. Isang malakas na pagsabog ang narinig ko mula sa ibaba. Ang mga kurtinang seda na pinili ko para sa bakasyonang ito ay mabilis na nilamon ng apoy. Ang kulay kahel na liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Nagmumukhang impyerno ang silid na dati ay puno ng pag-ibig. Napaupo ako sa sahig. Ang usok ay naging makapal at maitim. Bawat hininga ko ay parang humihigop ako ng mga bubog na bumabaon sa aking baga. Napatingin ako sa aking tiyan. Isang lihim na balak ko sanang sabihin sa kanya ngayong gabi. Isang regalo na magpapabago sana sa aming buhay. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko sa gitna ng pag-ubo. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa apoy na dahan-dahang dumidikit sa aking balat. Ang tunay na hapdi ay nasa aking puso. Ang hapdi ng pagkakatraidor. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay parang mga anino na unti-unting naglalaho sa gitna ng nagbabagang paligid. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang bahagi ng kisame. Ang init ay hindi na matagalan. Pumatak ang aking huling luha, hindi para sa aking buhay, kundi para sa katarungang tila hindi ko na makakamit. Michael, kung mamamatay man ako rito, tinitiyak ko sa'yo, hindi ka patutuluyin ng aking kaluluwa. Nagsisimula ng magdilim ang aking paningin. Ang ingay ng naglalagablab na apoy ay unti-unting humihina. Napapalitan ng isang kakaibang ugong sa aking pandinig. Handa na akong bumitaw. Handa na akong tanggapin na dito magtatapos ang kwento ni Shayna, ang asawang nagmahal ng labis at pinatay ng walang awa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa bintana. Isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng makapal na usok. Hindi siya si Michael. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng takot, ay may dalang determinasyon na hindi ko kailanman nakita sa aking asawa. Bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, naramdaman ko ang isang pares ng malalakas na braso na binuhat ako mula sa nagbabagang sahig. Isang boses, baritono at kalmado sa gitna ng kaguluhan ang bumulong sa aking tainga. Kumapit ka, hindi ka mamamatay ngayong gabi.
Sino siya? At bakit niya itinataya ang buhay niya para sa isang babaeng iniwan na ng sariling asawa para mamatay? Ang huling nakita ko ay ang mga bituin sa langit ng Tagaytay bago ako tuluyang nilamon ng kadiliman. Isang matalim na sakit ang gumising sa akin. Hindi yun ang apoy, kundi ang kirot sa aking mukha at katawan. Parang piniga ang bawat ugat ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang lahat ay puti, puting kisame, puting kumot, at isang sariwang amoy ng gamot. Hindi ito ang ospital. Ang lugar ay mas payapa, mas tahimik. Gising ka na, ma'am. Isang boses ng lalaki ang narinig ko. Iyon ang boses mula sa gabing iyon. Pilit kong iginalaw ang aking ulo. Naramdaman ko ang makapal na benda sa aking mukha. Tanging ang aking mga mata at bibig lang ang nakalabas. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng aking kama. Matangkad, malaki ang pangangatawan, at may mga mata na puno ng pag-aalala. Nasaan ako? Pilit kong bulong. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at mahapdi. Nasa bahay ko po kayo, malayo sa bayan. Sagot niya habang iniaabot sa akin ang isang basong tubig na may straw. Ako nga po pala si Ron. Nakita ko po kayo sa nasusunog na bahay. Buti na lang ay nakalabas pa kayo. Uminom ako ng dahan-dahan. Ang bawat patak ay parang bumubuhay sa aking mga natuyong ugat. Bakit mo ako tinulungan? Hindi ko maintindihan. Sino ang gagawa nito para sa isang estranghero? Nag-iwas siya ng tingin. May nakita akong sarili ko sa inyo, ma'am. Hindi po tama na may taong mamatay ng ganoon. Naguguluhan ako. Sarili niya? Paano? Hindi na ako nakapagtanong pa nang dumating ang isang matinding pagkirot sa aking puson. Isang kakaibang pakiramdam. Ang aking tiyan. Nasaan ang aking anak? Napahawak ako sa aking tiyan. Flat. Walang bakas ng pagbubuntis. Ang anak ko? Nagpupumilit kong itanong. Nanginginig ang boses ko. Napayuko si Ron. Hindi niya ako masagot. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa sa anumang sagot. Ang anak ko, Ron. Nasaan ang anak ko? Sumigaw ako. Kahit na masakit ang aking lalamunan. Nagsimula ng umagos ang mga luha sa aking pisngi, dumadaloy sa ilalim ng benda. Patawad po, Ma'am Shayna. Hindi niya na ituloy ang sasabihin, pero sapat na ang kanyang mga mata. Sapat na ang kanyang malungkot na pag-iling. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking bibig. Ang pinakamasakit na realidad ang bumalik sa akin. Wala na ang anak ko. Ang tanging alaala ng pag-ibig na akala ko ay totoo, ay nawala na rin. Isinandal ko ang aking ulo sa unan. Patuloy na umiiyak. Bakit? Bakit? Bakit nangyari ito? Wala na akong natira. Wala na ang asawa ko, wala na ang bahay ko, at wala na ang anak ko. Anong silbi ng pagkabuhay ko kung pati ang aking pamilya ay nawala na? Ilang araw ang lumipas. Hinayaan lang ako ni Ron na umiyak, magluksa, at makaramdam ng sakit. Hindi niya ako kinakausap tungkol sa nangyari, pero ramdam ko ang kanyang presensya. Nagdadala siya ng pagkain, nagpapalit ng benda, at tahimik lang na nakatingin sa akin, parang nagbabantay. Isang umaga, habang nagpapalit siya ng benda, napansin ko ang isang peklat sa kanyang kaliwang braso. Mukhang galing sa sunog. May sunog din bang nangyari sa'yo? Tanong ko. Nakatingin sa peklat. Natigilan siya. Napabuntong hininga siya. Saka nagsalita. Ang totoo po, ma'am. Hindi aksidente ang pagkakita ko sa inyo. Matagal ko nang sinusundan ng asawa ninyo. Nagulat ako. Sinusundan? Bakit? Bakit? Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. May kapatid din po akong namatay sa sunog. Pinlano rin po iyon, ma'am, para sa insurance. Hindi ninyo lang po alam. Pero si Michael, marami na siyang naloko. Kasama na po ang pamilya ko. Napatulala ako. Hindi lang pala ako ang biktima ni Michael. Ilang tao pa ang pinagsamantalahan niya. May hinala rin po ako
na hindi lang po siya ang may kagagawan, may kasabwat po siya. Dagdag pa niya. Napaisip ako. Si Charlene. Alam kong si Charlene iyon. Ang galit na kanina ay nakakulong sa aking dibdib. Ngayon ay parang nagiging apoy na kumakalat sa buong sistema ko. Ano ang plano mo? Tanong ko. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin sa labas. Ang totoo po, ma'am, wala na akong balak na maghiganti. Ang gusto ko lang noon ay malaman ang katotohanan. Pero ngayon, sumunod ako sa kanyang titig. Ang mga ulap sa labas ay nagsisimula ng bumilog, parang nagbabanta ng bagyo. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ngayon, kung handa kayong lumaban, tutulungan ko kayo. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. At para sa lahat ng biktima ni Michael. Napatango ako. Tumayo ako mula sa kama. Kahit nanlalambot pa ang aking mga binti. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang benda sa mukha ko. Ang mga pasa sa aking katawan. Ang mga luha sa aking mga mata. Pero sa likod ng lahat ng yon, may nakita akong iba. Isang apoy. Hindi ang apoy na sumunog sa akin, kundi ang apoy ng determinasyon. Apoy ng paghihiganti. Apoy ng bagong buhay. Gusto kong makita ang mukha ko, sabi ko, nang may diin. Gusto kong tanggalin na ang mga benda na ito. Nag-aalangan si Ron. Sigurado po kayo, Ma'am Shayna? Hindi pa po lubusang gumagaling ang mga sugat. Sigurado ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Gusto kong makita ang pagbabagong ginawa niya sa akin at gagamitin ko yon para pabagsakin siya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga benda. Isang mahaba at malalim na peklat ang bumagtas sa aking pisngi mula sa gilid ng aking mata hanggang sa aking panga. Ang aking balat ay namumula at may mga bahaging nangingitim. Hindi na ako ang dating Shayna. Ang bawat marka ay parang selyo ng paghihirap. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang dating mukha ko ay nawala na. Ang babaeng mahina at mapagtiwala ay patay na. Ngunit sa gitna ng lahat ng kapangitan, may nakita akong kakaiba sa aking mga mata. Ang dating lungkot ay napalitan ng isang matalas na tingin. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Tanging galit at determinasyon. Nagbalik na ako. Ngunit hindi na bilang Shayna, kundi bilang isang mandirigma. Michael, Charlene, maghanda kayo. Ang phoenix na sinunog ninyo ay muling babangon mula sa abo at sisiguraduhin kong kayo ang susunog sa sarili ninyong impyerno. Nakatingin ako kay Shayna habang naglalakad siya sa sala. Bawat hakbang niya ay maingat, parang natututo pa siyang muling gamitin ang kanyang mga binti. Halos 1 buwan na siya sa aking bahay at sa bawat araw, nakikita ko ang unti-unting pagbabago niya. Ang dating mukha niya na puno ng takot at lungkot, ngayon ay may bakas ng matinding determinasyon. Hindi ka pa rin ba sanay sa mga peklat mo? Tanong ko. Hinaplos niya ang gilid ng kanyang pisngi. Ang balat niya ay hindi na ganoon kapula, pero malinaw pa rin ang marka ng apoy. Kailangan kong masanay. Ito ang magpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Alam kong hindi lang yun ang dahilan. Ang bawat peklat ay isang paalala rin ng sakit, ng pagkawala, at ng pagnanais na makatarungan ng lahat. Nagsimula kaming mag-ensayo, hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang mental na aspeto. Bilang isang dating rescue worker at may kaalaman sa basic psychology, alam ko na hindi lang ang katawan niya ang kailangang palakasin, kundi pati na rin ang kanyang isip. Ang pinakamalaking sandata mo laban kay Michael ay hindi ang lakas ng katawan mo, kundi ang talino mo. Sabi ko sa kanya isang araw, kailangan mong maging mas matalino, mas mabilis, at mas walang awa kaysa sa kanya. Bawat umaga, tumatakbo kami sa kabundukan ng Tagaytay. Sa simula, hirap na hirap siya, pero sa bawat pagbagsak,
Nakikita ko ang pagbangon niya nang may higit na galit at lakas. Ang kanyang paghinga na dati ay mahina, ngayon ay malakas na at regular. Pagkatapos ng physical training, oras naman para sa kanyang bagong personalidad. Alam namin na kailangan niyang magbalik ng may ibang anyo. Hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa mga tao. Kailangan mong maging isang taong hindi kailanman inasahan ni Michael. Sabi ko sa kanya habang pinapanood niya ang mga video ng mga successful CEO at businesswoman. Isang babaeng kayang lumaban, kayang magdesisyon, at kayang maging boses ng mga naaapi. Nag-aral si Shayna ng corporate finance, legal procedures, at maging ng basic self-defense. Sa bawat oras na nagtuturo ako sa kanya, nakikita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata. Hindi na yon ang tingin ng isang inosenteng asawa, kundi ng isang stratehista. May mga araw na nakikita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata, lalo na kapag napag-uusapan ng anak niya. Ngunit sa bawat pagkakataon, mabilis niyang itinatago yon, pinapalitan ng galit at pagpupursige. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, biglang siyang nagsalita. "Ron, bakit mo ako tinutulungan? Pwede ka namang manahimik at ipagpatuloy ang buhay mo." Napatingin ako sa kanya. Ang init ng apoy mula sa kalan ay nagpapula sa kanyang muka. Binibigyang diin ang peklat sa kanyang pisngi. Gaya ng sabi ko, "May nakita akong sarili ko sa'yo." Sabi ko. Pero hindi lang yon. Ang kapatid ko. Kung nagkaroon lang sana siya ng taong tumulong sa kanya, tulad ng pagtulong ko sa'yo, baka buhay pa siya ngayon. Nanahimik siya. Alam kong naiintindihan niya ang bigat ng bawat salita ko. Ang pamilya ko ay nawasak din dahil sa katulad ni Michael. Ang pagkakataong ito, pakiramdam ko ay isang redemption. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa aking kapatid. Naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi ito tulad ng romantic na pag-ibig. Mas malalim ito. Isang pagkakaisa ng dalawang kaluluwang sinira ng trahedya, ngayon ay nagtutulungan upang makamit ang katarungan. Isang linggo pagkatapos noon, dumating ang tawag. Isang reporter, kaibigan ko noon, sa aming community organization, ang nagbigay ng impormasyon. Michael de la Cruz, magpaplano raw ng engagement party sa kanyang secretary, si Charlene. Nagkatinginan kami ni Shayna. Ang balita ay parang isang malamig na hampas sa kanyang mukha. "Kailan?" Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, pero ramdam ko ang matinding tensyon sa bawat salita. "Sa susunod na buwan, magiging bongga raw sa isang sikat na hotel sa Manila." Sagot ng reporter. Nang matapos ang tawag, dahan-dahan kong nilingon si Shayna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang galit ay lumitaw sa kanyang mukha, mas matindi kaysa sa dati. "Ron," sabi niya, "handa na ako." Ramdam ko ang pag-igting ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ito na ang simula. Ang bagong Shayna ay lalabas na sa anino. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagharap na sila ni Michael? Ngayon pa lang, ramdam ko na ang init ng apoy ng paghihiganti na magsisimula sa Manila. Isang buwan matapos ang trahedya sa Tagaytay, nararamdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ito kaba ng pagmamahal para kay Charlene, kundi kaba ng takot. Bawat gabi, binabangungot ako. Nakikita ko ang mukha ni Shayna, nakangiti sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang nagbabanta. "Michael, anong problema? Gising na, babe." Bulong ni Charlene habang ginigising ako. Napaupo ako sa kama, pawisan ng buong katawan. Wala, nanaginip lang ako. Ang totoo, hindi lang panaginip. Pakiramdam ko, nasa likod ko palagi si Shayna. Sa bawat sulok ng aking opisina, sa bawat ingay sa bahay, pakiramdam ko ay naroon siya, nagmamasid. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa aking opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang amoy. Pabango ni Shayna.
Ang paborito niyang pabango. Imposible. Sinunog ko siya. Patay na siya. Pilit kong binaliwala iyon. Siguro ay guni-guni ko lang. Pero kinabukasan, isang maliit na kahon ang nakita ko sa aking desk. Walang pangalan. Walang anumang palatandaan kung kanino galing. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, nakita ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Ang nasunog na singsing namin ni Shayna. Hindi ko matandaan na nakita ko ito sa bahay. Paano ito napunta rito? Nagsimula akong matakot. Sino ang may gawa nito? Alam kaya ng isang tao ang tungkol sa nangyari sa Tagaytay? Michael, anong hawak mo? Tanong ni Charlene habang papasok sa opisina. Mabilis kong isinara ang kahon at itinago sa drawer. Wala. Lumang gamit lang. Nag-aalala ako. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Charlene ang tungkol dito. Ang planong ginawa namin ay perpekto. Walang sino man ang makakadiskubre ng katotohanan. Pero bakit pakiramdam ko ay may bumabalik? Nagsimula akong mag-imbestiga. Nagtanong ako sa mga tauhan, sa mga security guard, pero wala silang nakitang kakaiba. Wala silang nakitang naghahatid ng kahon. Michael, masyado ka nang stressed, sabi ni Charlene isang gabi habang naghahanda kami para sa hapunan. Huwag mo nang isipin ang mga problema sa kumpanya. Soon, magiging legal na ang lahat ng ari-arian na ipapangalan sa atin. Pinilit kong ngumiti. Oo, tama si Charlene. Kailangan ko lang mag-focus sa aming kinabukasan. Pero paano ko gagawin yon kung ang nakaraan ay pilit na bumabalik? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aming malaking bahay, ang bahay na dati ay pag-aari ni Shayna, narinig ko ang isang mahinang kalabog mula sa kwarto. Hindi ito galing kay Charlene. Natutulog na siya. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang ilaw sa hallway ay patay. Tanging ang buwan lang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Narinig ko ulit ang kalabog. Mas malapit. Mula sa kwarto ni Shayna, nanginginig ang aking mga kamay. Pilit kong tinatagan ang loob ko. Hindi ito totoo. Patay na si Shayna. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng kwarto ni Shayna, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang bintana ay nakabukas. At sa gitna ng mesa, may nakita akong isang picture frame. Ang larawan namin ni Shayna, nakangiti. Pero sa likod ng frame may nakasulat, sa dugo. Wala kang takas, Michael. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang aking puso ay lumakas ang pagtibok. Halos lumabas na mula sa aking katawan. Sino ang gumagawa nito? At paano niya nalalaman ang lahat? Mabilis akong lumabas ng kwarto. Sinara ang pinto at nilock. Hindi ko na ito kaya. Kung hindi si Shayna ito, sino? Kinabukasan agad akong nagpunta sa Tagaytay. Kailangan kong malaman kung may natira pa ba sa katawan ni Shayna. Kailangan kong kumpirmahin na patay na siya. Pagdating ko sa lugar ng sunog, wala na ang bahay. Tanging abo at mga nasunog na puno lang ang natira. Nagtanong ako sa mga kapitbahay, sa mga pulis. Wala po kaming nakitang labi, sir, sabi ng isang pulis. Puro abo lang ang natira. Siguro po ay lubusan nang nasunog ang katawan niya. Hindi ko alam kung mas gumaan ang loob ko o mas natakot pa ako. Walang labi. Ibig sabihin, walang kumpirmasyon. Sa pag-uwi ko naramdaman ko ang matinding kaba. Hindi na ito simpleng guni-guni. May nagpaparamdam. At ang taong ito ay may alam sa aking sikreto. Nang gabing iyon, habang umiinom ako ng alak sa sala, may nakita akong isang sobre sa ilalim ng aking pintuan. Isang puting sobre. Walang pangalan. Pinuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob, may isang piraso ng papel. Ang nakasulat ay, "May alam ako sa abo ng iyong nakaraan at ipapaalala ko sa iyo ang bawat butil nito. Kaya ka bang panatilihin ang iyong sikreto, Michael? O susunugin kita sa sarili mong impyerno? Napahawak ako sa aking ulo. Hindi ito totoo. Hindi totoo ang lahat ng ito. Si Shayna, bumabalik si Shayna para balikan ako, para maghiganti." Huminto ang mamahaling sasakyan.
Sa tapat ng Diamond Corporate Tower, bumaba ako ng may matikas na tindig. Ang aking red power suit ay perpektong akma sa aking katawan at ang aking buhok ay nakastyle ng elegante. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagtingin ng mga tao pero hindi ako nagpatinag. Hindi na ako ang dating Shayna. Ngayon, ako si Athena. Nandito na tayo, Ma'am Athena, sabi ng aking driver na isa sa mga tauhan ni Ron. Salamat, Mang Tonyo. Diretso akong pumasok sa lobby. Ang kumpanyang ito, na minsang itinuring kong extension ng aming pamilya, ngayon ay magiging larangan ng aking paghihiganti. Pagdating ko sa conference room, nandoon na si Michael. Nakaupo siya sa gitna, nagbibigay ng briefing sa kanyang mga executives. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at pag-aalala, pero pilit pa rin niyang ipinapakita ang kanyang karisma. Sa tabi niya, nakaupo si Charlene, nakangiti ng matamis, parang siya ang may-ari ng lahat. Nang pumasok ako, napatigil ang lahat. Bumaling ang mga tingin sa akin. Nagsimulang bumulong-bulungan ang mga tao. Lumapit sa akin ang isang assistant. Ma'am Athena, Mr. Michael de la Cruz is waiting for you. Tumango ako at naglakad papunta sa gitna. Ang bawat hakbang ko ay sinadya, puno ng kumpiyansa. Tumingin ako kay Michael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Hindi ako nakangiti. Ang aking muka ay seryoso, malamig at professional. Mr. De La Cruz, bati ko. Ang boses ko ay kalmado at buo. Athena sigh. I'm here to discuss a potential investment in your company. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Pilit siyang ngumiti, pero ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Miss Sai, isang karangalan na makilala ka. Please take a seat. Umupo ako sa tapat niya, kung saan nakikita ko ang bawat reaksyon niya. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumabalik sa akin, parang sinusuri ang bawat detalye ng aking mukha. Alam kong may kakaiba siyang nararamdaman, pero hindi niya matukoy kung ano. Nagsimula ang presentation. Sinusuri ko ang bawat salita niya, bawat slide at bawat financial report. Si Charlene ay pilit na sumasali sa usapan, pero ramdam ko ang inggit sa kanyang mga mata. Mr. De La Cruz, sabi ko, nang matapos ang presentasyon. Impressive numbers, but I have some concerns regarding your recent losses, especially after the Tagaytay incident. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Michael, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang insidente po sa Tagaytay? Yes, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. The sudden loss of your wife, Mrs. Shayna de la Cruz, and the mysterious fire that consumed your property, it raises some questions about your company's stability and, dare I say, your personal life. Nagulantang ang lahat ng executives. Si Charlene ay namutla. Ang mga tingin nila ay nagpatalon-talon sa akin at kay Michael. Miss, Sai, that's a very personal matter, sabi ni Michael. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Indeed. But when personal matters affect the stability of a multimillion-dollar company, it becomes a business concern. Tugon ko, nang may matalim na tingin. I only invest in companies with leaders who are transparent and trustworthy. Are you, Mr. De La Cruz? Bumigat ang hangin sa silid. Ramdam ko ang tensyon. Ngunit sa loob ko nakaramdam ako ng matinding pagtatagumpay. Ang bawat salita ko ay parang kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Nang matapos ang meeting, nagpaalam ako. Nanginginig si Michael nang iabot niya ang kanyang kamay. Miss Saya, I hope we can discuss this further, sabi niya. Gusto ko pong ipaliwanag ang lahat. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Perhaps, mag-text na lang ako sa assistant ko para iset ang meeting. Umalis ako sa conference room nang may pakiramdam ng tagumpay. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nakita ko ang simula ng kanyang pagbagsak. Pagdating ko sa parking lot, nandoon na si Ron, naghihintay. Kamusta? Tanong niya. Successful, sagot ko. Ngayon,
Alam na niya na may bumalik. Hindi pa niya alam kung sino, pero sigurado akong binabagabag na siya. Mag-ingat ka, Shayna, sabi ni Ron. Mas mapanganib na si Michael ngayon. Hayaan mo siya. Tugon ko, habang sumasakay sa sasakyan. Wala na siyang magagawa. Ako ang laro. At ako ang magtatapos nito. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ko mula sa assistant ni Michael. Miss Sai, Mr. Dela Cruz would like to invite you for a private dinner. Sabi niya, para po pag-usapan ang partnership proposal. Ngumiti ako. Alam ko na ang mangyayari. Ito ang susunod na hakbang sa aking plano. Ang pagbabangon ng Phoenix ay nagsisimula na. Nakatingin ako sa computer screen. Ang mga code at data ay nagsasayawan sa aking paningin. Ang tanggapan ni Michael sa Diamond Corporate Tower ay tahimik. Nilalamon ng madilim na gabi. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang dilim ay mas matindi. Ito ang huling pagkakataon na makakapasok ako ng ganito kadali. Ron, may problema ba? Narinig ko ang boses ni Shayna mula sa earpiece. Nasaan ka na? Nasa loob na ako, Shayna. Sagot ko, mahina. Nakuha ko na ang data. Ilang minuto na lang. Ang planong ito ay binuo namin ng napakangat. Habang abala si Michael sa kanyang private dinner kasama si Shayna, na ngayon ay si Athena, ako naman ay may ibang misyon. Kukunin ko ang lahat ng ebidensya na magpapabagsak sa kanya. Gamit ang isang sophisticated device, kinokopya ko ang lahat ng files mula sa kanyang computer, mula sa mga financial reports hanggang sa kanyang personal na email, ang lahat ng data na kailangan namin para patunayan ang kanyang mga krim. Kailangan mong mag-ingat, Ron, babala ni Shayna. Nasa meeting pa rin kami, pero ramdam ko na kinakabahan na si Michael. Mas mabilis pa ako sa hinala niya, Shayna. Sagot ko. Ilang sandali pa, nakita ko na ang mga files na hinahanap ko, ang insurance claims para sa Tagaytay property, ang mga bank accounts na nakapangalan sa iba't ibang tao, ang mga transaksyon na nagpapakita ng money laundering, at ang pinakamalinaw, ang mga email sa pagitan niya at ni Charlene kung saan pinaplano nila ang lahat. Nakuha ko na, bulong ko, ang lahat ng kailangan natin. Ngunit habang kinokopya ko ang huling file, biglang bumukas ang pinto. Napatigil ako. Huminto ang pagtibok ng aking puso. Michael, nakalimutan ko ang... Oh my God! Si Charlene, nakatayo siya sa pintuan. Gulat na gulat ang kanyang muka. Hawak niya ang isang wallet. Malamang ay nakalimutan niya ito sa opisina. Nagkatinginan kami. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. Walang ibang tao sa floor na ito. Ito ang pagtatapos. Mabilis akong kumilos. Tinago ko ang device at computer. Pasensya na, ma'am, sabi ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Ako po ang technician na inutusan ni Sir Michael na mag-check ng network. Tinaasan niya ako ng kilay. Technician? Hindi ko nakita ang name mo sa logbook. At anong ginagawa mo rito ng ganito kadaling araw? Nagka-problema po sa network. Emergency fix po. Pagsisinungaling ko. Pero hindi siya kumbinsido. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan ako. I've never seen you here. Anong name mo? Dahil sa earpiece, narinig ko ang boses ni Shayna. Ron, may problema ba? Narinig ko ang boses ni Charlene. Anong nangyayari? Hindi ako makasagot. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Ma'am, kailangan ko na po talagang umalis. Tapos na po ang trabaho ko, sabi ko, at dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ngunit bago pa ako makalabas, hinawakan niya ang aking braso. Teka lang, parang may mali. Maghintay ka. Pilit kong kumawala sa kanyang pagkakahawak. Hindi ako pwedeng maabutan. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Shayna ay mawawala. Ma'am, bawal po akong pigilan. Violation po yan sa privacy ko, sabi ko. Tila nagulat siya sa aking pagiging matapang. Bumitaw siya. Habang papalabas ako ng pinto,
Nakita ko ang kanyang mga mata na nag-iisip. Alam kong may hinala na siya. Mabilis akong lumabas ng opisina, tumakbo sa hagdanan, at bumaba. Pagdating ko sa basement parking, sumakay ako agad sa aking sasakyan. Shayna, nakalusot ako. Pero may hinala na si Charlene, sabi ko sa earpiece. Okay, mag-ingat ka. Hintayin mo ako sa safe house, sagot niya. Pero habang papalabas ako ng parking lot, may nakita akong sasakyan. Isang itim na sedan, may driver, at sa loob, may nakaupong lalaki. Nakatago ang kanyang mukha sa anino, pero pamilyar ang kanyang silweta. Si Detective Reyes, ang private detective na kilala kong sinusuhulan ni Charlene noon para imbestigahan ang ilang kakumpetensya ni Michael. Nakuha na ni Charlene ang kanyang hinala. At mas malala pa, nakita na ako ng detective. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang laro ay nagsisimula pa lang. At ngayon, hindi lang kami ni Shayna ang kalaban ni Michael. May bago na kaming problema. Hindi ako naniniwala. Sigaw ko kay Charlene matapos niyang sabihin ang kanyang hinala. Michael, kailangan mong maniwala sa akin. Si Athena. Siya si Shayna. Nagparetoke lang siya. Pero siya iyon. Ang peklat sa kanyang pisngi. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman? Nag-away kami sa loob ng aming kwarto. Ngayong gabi na ang aming engagement party, pero ang gabi ay puno ng tensyon at galit. Nagpadala siya ng detective, at ang detective ay nakakita ng isang lalaki na nagtatago sa aking opisina. May nakita si Detective Reyes na lalaki sa opisina mo. Hindi siya taga-network. At alam mo ba kung sino ang kasama niya sa kotse nang umalis siya? Si Athena. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Athena. Si Shayna. Imposible. Sinunog ko siya. Nakita ko ang apoy. Pero ang mga bangungot ko, ang mga kakaibang pangyayari, ang singsing, ang sulat. Kung buhay siya, bakit hindi siya lumabas agad? Bulong ko, kinakabahan. Dahil gusto niya tayong pahirapan. Gusto niya tayong paglaruan. Sigaw ni Charlene. Pinaimbestigahan ko siya. Hindi Athena ang tunay niyang pangalan. Hindi siya kilala sa international business world. Fake ang lahat ng credentials niya. Nanlaki ang aking mga mata. Kung totoo ang lahat ng ito, kung buhay si Shayna, kung siya si Athena. Ang galit ay dahan-dahang namuo sa aking dibdib. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ko matatanggap na nabuhay siya, na niloloko niya ako. Kailangan nating tapusin ito. Sabi ko, ang boses ko ay malamig. Ngayong gabi, bago ang engagement party. Tumingin sa akin si Charlene. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit may bahid din ang determinasyon. Anong gagawin mo? Dadalhin ko siya sa isang lugar na walang makakakita sa atin. Sagot ko. At tatapusin ko ang ginawa ko sa Tagaytay. Ngayong gabi, tuluyan na siyang mamamatay. Ilang oras bago ang engagement party, tumawag ako kay Shayna, kay Athena. Miss Sai, may kailangan lang tayong pag-usapan bago ang party. Sabi ko, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Tungkol sa partnership, importanteng malaman mo ang ilan sa mga bagay na ito. Magkikita tayo sa dating farmhouse ko, 1 oras bago ang party. May problema ba, Mr. De La Cruz? Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng takot. Wala naman, Mrs. C. Gusto ko lang siguraduhin na malinaw ang lahat bago tayo lumagda sa kasunduan. Sagot ko. Okay, sabi niya. Doon ako maghihintay. Alam kong alam niya. Alam kong ito ay bitag. Pero sa kanyang boses, wala akong narinig na pag-aalangan. Mukhang handa na rin siya. Nagpunta ako sa farmhouse, isang lugar na malayo sa syudad, isolated, walang CCTV, walang nakakakita. Ito ang perpektong lugar para tapusin ang lahat. Pagdating ko, naroon na si Shayna. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang red suit ay kumikinang sa ilaw ng mga lampara.
Ang kanyang muka ay seryoso. Michael, bati niya, hindi partnership ang pag-uusapan natin dito, di ba? Ngumiti ako. Isang ngiti ng demonyo. Alam mo na pala, kaya ba hindi ka natatakot? Bakit ako matatakot sa isang duwag? Tugon niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isang duwag na gustong pumatay ng sariling asawa para lang sa pera. Galit na galit ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang totoo, Michael, alam ko na ang lahat. Sabi niya, ang tungkol sa insurance fraud, ang tungkol sa pagpaplano mo sa sunog, ang tungkol sa anak natin, nanlaki ang aking mga mata. Wala kang alam. Patay na ang bata. Patay ka na rin dapat. Mabilis akong bumunot ng baril. Itinutok ko ito sa kanya. Dito magtatapos ang lahat, Shayna. Hindi mo na ako gagambalain pa. Nakatayo lang siya. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Tanging galit lang ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Gusto mo ba talagang gawin yan, Michael? Hamon niya. Ang pumatay ng isang babaeng walang kalaban-laban? Ganito ka ba kaduwag? Hindi ako duwag. Ikaw ang duwag. Lumayas ka na dapat sa buhay ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nababayaran sa lahat ng ginawa mo. Sigaw niya. Nanginginig ang aking kamay. Ang galit, ang takot, ang pag-aalala na mabunyag ang lahat. Sorry, Shayna. Bulong ko. Hindi ko na ito pwedeng ipagpatuloy. Hinila ko ang gatilyo. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa tahimik na farmhouse. Ngunit ang taong bumagsak sa sahig ay hindi si Shayna. Ang putok ng baril ay parang kulog sa aking tenga. Ngunit hindi ako ang bumagsak. Sa halip si Michael. Isang butas ang nasa kanyang balikat at namimilipit siya sa sakit sa sahig. Michael! Anong ginawa mo? Sigaw ni Charlene na ngayon ay nagtatago sa likod ng pinto. Hawak ang isa pang baril. Siya pala ang bumaril. Shayna, okay ka lang ba? Narinig ko ang boses ni Ron. Mabilis siyang pumasok sa silid at sa isang iglap, naagaw niya ang baril mula kay Charlene. Paano ka nakapasok? Tanong ni Charlene habang nakaturo ang baril ni Ron sa kanya. May kasama akong backup. Huwag kang mag-alala. Marami kami. Sagot ni Ron. Napakasakit ng balikat ni Michael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Shayna, buhay ka. Ngumiti ako. Isang ngamong ngiti na puno ng galit at pagtatagumpay. Oo, Michael, buhay na buhay ako. At narito ako para singilin ka. Ron, ano na ang oras? Tanong ko. 5 minuto bago magsimula ang engagement party. Sagot niya. Perfect. Sabi ko. Dalhin ninyo sila sa police station. Ako na ang bahala kay Michael. Hindi. Hindi ako makukulong. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Sigaw ni Michael, pilit na bumangon. Hayaan mo siyang magsalita, Michael. Sabi ko, lumapit sa kanya. Dahil ang bawat salita mo ay magiging gasolina sa apoy na sisira sa'yo. Ang engagement party, ang Grand Ballroom ng Manila Grand Hotel ay punong-puno ng mga influential na tao. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang musika ay tumutugtog, at ang lahat ay naghihintay sa happy couple na si Michael at Charlene. Ngunit ang gabi ay hindi magiging masaya para sa kanila. Pumasok ako sa ballroom. Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa bawat galaw ko. Ang aking muka ay puno ng kumpiyansa, walang bakas ng peklat. Sa kabila ng aking pagpapanggap, sa loob, ako ay isang phoenix na handang magsunog at magparamdam ng sakit sa mga taong sumunog sa akin. Nang makita ako ng lahat, napatigil ang usapan. Ang bawat tingin ay nakatuon sa akin. Ang iba ay nagtatanong kung sino ako. Ang iba ay humahanga. Sa gitna ng stage, nakatayo si Michael at Charlene, ngunit ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at takot. Ang mga mata ni Michael ay nanlaki nang makita ako. Mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo. Sabi ko, ang boses ko ay malakas at malinaw,
Ginagamit ang mikropono na nasa stage. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Ngunit bago magsimula ang selebrasyon, meron akong isang maikling presentasyon. Nagsimulang bumulong-bulungan ang mga tao. Napatingin sila kay Michael na ngayon ay pinawisan na ang kanyang noo. "Michael, anong ginagawa niya?" Bulong ni Charlene. "Hindi ko alam," sagot niya. Sa likod ko, sa malaking screen, nagsimulang umilaw ang isang video. Isang video ng sunog, ang sunog sa Tagaytay. Nagulat ang mga bisita. Nagsimulang umingay ang buong ballroom. Ang video na ito ay nagpapakita ng isang trahedya na nangyari ilang buwan na. Ang nakakaraan, sabi ko. Isang trahedya na pinlano at isinagawa ng isang lalaking nakatayo sa inyong harapan. Lumabas ang isang audio recording. Ang boses ni Michael, malinaw na malinaw. Ang boses niya na umaamin sa kanyang mga krimen, sa kanyang pagtataksil, at sa kanyang plano na patayin ako. Wala na tayong pamilya, Shayna. Matagal na kaming pamilya ni Charlene. Ikaw na lang ang sagabal. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa dibdib ni Michael. Ang mga bisita ay gulat na gulat. Nagsimulang kunan ng video ng mga reporter ang nangyayari. Lumabas din ang isang larawan. Ang larawan namin ni Michael kasama si Charlene, ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ang lalaking ito na nagpapanggap na isang respetadong negosyante ay isang mamamatay tao. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng puot. At ang babaeng ito, ang kanyang kasabwat, ay isang mang-aagaw. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Charlene, pilit na inaagaw ang mikropono. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang mga pulis. Dumating sila, kasama si Ron. "Michael de la Cruz, Charlene Santos, kayo po ay arestado sa kasong arson, attempted murder, at fraud," sabi ng isang pulis. Sinubukang tumakas ni Michael, pero mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. Habang kinakaladkad siya, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at pagbabanta. "Hindi pa tayo tapos, Shayna," sigaw niya. "Magbabayad ka sa ginawa mo." Ngumiti ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nangiti ko ay puno ng kalayaan. "Hindi ako natatakot, Michael," sagot ko. "Dahil ngayon, ikaw ang nakakulong sa iyong sariling impyerno." Ang araw ng hatol, hindi ko inakala na darating ang panahong ito. Nakaupo ako sa gallery ng korte, nakikinig sa mga desisyon ng hukom. Ang aking puso ay kalmado, walang halong galit, tanging kapayapaan lamang. Michael de la Cruz, sa mga kasong arson, attempted murder, at estafa, ikaw ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Ang mga salitang yon ay parang musika sa aking pandinig. Reclusion perpetua. Habang-buhay na pagkakakulong, ang hustisya ay nakuha na. Sunod si Charlene Santos sa kasong conspiracy to commit arson at attempted murder. Ikaw ay hinahatulan ng reclusion temporal. Hindi kasing bigat ng kay Michael, pero sapat na para makulong siya ng matagal. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na siya ang aroganteng babae na nakilala ko. Nang matapos ang paglilitis, naglakad ako palabas ng korte. Tumingin ako sa kalangitan. Malaya na ako. Malaya na sa bigat ng nakaraan. Ilang araw matapos ang hatol, nagpasya akong bisitahin si Charlene sa kulungan. Kailangan kong malaman ang lahat. Kung bakit? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Puno pa rin ng puot. Gusto kong malaman, sagot ko. Kung bakit? Bakit mo nagawa sa akin ito? Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng kapaitan. Bakit? Dahil sa utang ko sa kasino. Dahil sa ambisyon. Dahil gusto ko ring yumaman. Nagulat ako. Hindi ko inakala
na ganoon kasimple ang kanyang motibo. Ganoon lang? Para sa pera? Oo, sino ka ba para manghusga, Shayna? Ikaw ang mayaman. Ikaw ang may lahat. Sigaw niya. At ikaw ang walang silbi. Naging kasabwat ka lang ng isang mamamatay tao. Sa huli, wala ka pa ring nakuha. Sagot ko. Nanahimik siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagsisisihan mo ito, Shayna. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi, sabi ko. Hindi ko pagsisisihan ang pagkuha ng katarungan. Sana, matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali, Charlene. Umalis ako sa kulungan ng may pakiramdam ng laya. Hindi na ako galit sa kanya. Naawa ako. Naawa ako sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga ambisyon na sumira sa kanya. Kinuha ko ulit ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Michael mula sa akin. Ngunit hindi ko ito ginamit para sa sarili kong kapakanan. Isinulat ko ang isang bukas na liham sa publiko. Isinasalaysay ang aking kwento at ipinahayag ang aking plano. Itinatag ko ang Phoenix Foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso, physical man o emotional. Ang Tagaytay property, kung saan halos ako mamatay, ay ginawa kong healing center para sa kanila. Sa bawat babaeng nakakaranas ng pang-aabuso, isinulat ko, huwag kang matakot, may pag-asa, mayroong buhay pagkatapos ng sakit. At tandaan, ang bawat peklat ay hindi simbolo ng pagbagsak, kundi ng pagbangon. Tulad ng Phoenix, maaari tayong bumangon mula sa abo. Mas malakas, mas maganda, at mas malaya. Pagkatapos nito, nagpunta ako sa sementeryo. Sa isang maliit na puntod na walang pangalan. Ang puntod ng aking anak. Lumuhod ako. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita naprotektahan. Pero ipinapangako ko, sisiguraduhin kong ang iyong pagkamatay ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang iyong ina ay babangon para sa lahat ng mga ina na hindi nabigyan ng boses. Umiyak ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa pagtanggap. Pinalaya ko na ang aking sarili sa bigat ng nakaraan. Nang tumayo ako, naramdaman ko ang presensya ni Ron sa aking tabi. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako. Shayna, bulong niya. Salamat, Ron. Sagot ko. Salamat sa lahat. Nang lumabas kami ng sementeryo, isang puting rosas ang inabot niya sa akin. Ang puti ay simbolo ng kapayapaan at bagong simula. Ngayon, handa na ako. Handa na ako sa bagong kabanata ng aking buhay. Muling bumalik ako sa Tagaytay, ngunit hindi na bilang isang biktima. Ngayon, bumalik ako bilang isang tagapagtatag. Ang dating bahay ni Michael na sinunog niya upang burahin ako sa kanyang buhay, ngayon ay nakatayo ng matatag bilang ang Phoenix Healing Center. Sa bawat sulok ng gusali, ramdam ko ang bagong pag-asa. Ang mga dingding na dating nakasaksi ng aking pagdurusa, ngayon ay magiging kanlungan para sa mga kababaihan na tulad ko na nasaktan at nawalan. Shayna, tapos na ang lahat ng construction, sabi ni Ron habang naglalakad kami sa mga hallway. Handa na para sa opening. Ngumiti ako. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Si Ron ang naging sandigan ko, ang aking gabay, at ang aking kaibigan. Hindi lang niya ako tinulungan makamit ang hustisya, kundi tinulungan din niya akong muling buuin ang sarili ko. Salamat, Ron. Bulong ko. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal. Hindi iyon ang pagmamahal na puno ng pananakit, kundi ang pagmamahal na puno ng paggalang at pag-unawa. Salamat din, Shayna, sagot niya. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng bagong pag-asa at nagkaroon ako ng bagong dahilan para lumaban. Ilang araw pagkatapos, naganap ang grand opening ng Phoenix Healing Center. Maraming tao ang dumalo, mga reporter, volunteers,
at maging ang ilang kababaihan na handang maging bahagi ng programa. Umakyat ako sa stage, ang aking puso ay puno ng kagalakan. Hindi ko inakala na babalik ako sa Tagaytay sa ganitong paraan. Sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Ang lugar na ito ay minsan nang naging simbolo ng aking pagbagsak, ng aking sakit, at ng aking pagkawala. Ngunit ngayon, ito ay magiging simbolo ng pagbangon, ng pag-asa, ng pagbabago. Pinakita ko ang aking peklat. Hindi na ako nahihiya. Ito ang aking badge ng karangalan. Sa bawat babaeng nakakaranas ng sakit, tandaan ninyo, sabi ko, hindi kayo nag-iisa. Ang bawat peklat ay hindi marka ng kahinaan, kundi patunay ng inyong lakas. Kayang-kaya nating bumangon mula sa abo, tulad ng isang phoenix, mas matatag, mas maganda, mas malaya. Nagpalakpakan ang lahat. Ramdam ko ang pag-asa sa bawat tao. Ito ang legacy na iiwan ko. Ito ang misyon ko. Nang matapos ang seremonya, naglakad ako palabas patungo sa overlooking view ng Tagaytay. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay orange at violet ay naghahalo sa kalangitan. Sumunod sa akin si Ron. Tahimik kaming naupo sa bench, pinagmamasdan ang kagandahan ng paligid. "Shayna," sabi niya, "may gusto akong sabihin." Tumingin ako sa kanya. Sa lahat ng pinagdaanan natin, nakita ko ang tunay na ikaw, ang Shayna na matapang, malakas, at may puso. Sabi niya, "Mahal kita, Shayna. Mahal na mahal kita." Nanlamig ang aking katawan. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal ko nang pinangarap marinig, ngunit mula sa ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo. Busilak. Walang halong anumang masamang intensyon. Ngumiti ako. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan. "Mahal din kita, Ron," sasagot ko, ang aking boses ay nanginginig. "Mahal na mahal kita." Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ng seguridad. Ito ang yakap ng tunay na pagmamahal. Habang magkayakap kami, pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Ngunit sa aming mga puso, mayroong isang maliwanag na liwanag. Ang Phoenix Healing Center ay nagniningning sa ilalim ng mga bituin, simbolo ng pag-asa. Ang dating abo ay naging isang pataba, at ang dating sakit ay naging simula ng isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi masusunog.